Bago tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin, sa mga nag-a-avail ng templates natin. Alam nyo naman, sa pag-a-avail ninyo ng template, isa yan sa mga way kung papaano natin nasusustain etong channel natin. Syempre para ginaganahan din tayo. At special shoutout sa'yo, Eddie Ignacio, ang pinakaunang member ng ating YouTube channel dito sa ating Print and Cut. Maraming salamat sa pag-subscribe at sa pag-member mo dito sa ating channel. I-message mo lang ako and kahit papano naka-prioritize ka sa akin sa pagre-reply. And anyway, kung hindi naman kayo nag-member dito sa channel natin, i-message nyo pa rin ako kahit papano naman nagre-reply pa rin naman ako sa mga hindi naka-member dito. Pero syempre kahit papano yung naka-member medyo mapa-priority natin yan. Nga pala ang magiging content natin ay manggagaling din dito sa isa nating mga tropa dito sa ating printing. Shoutout natin to si Izumi & Co Printing Services dahil sa kanya manggagaling yung topic natin. At inuulit ko mga tropa, kahit naman hindi kayo mag-member dito sa ating YouTube channel, re-replyan ko pa rin kayo kahit nagtatanong lang kayo. And syempre napakalaking pasasalamat ko kung mag-member din naman kayo or syempre kung mag-a-avail kayo ng mga templates. And nung nakaraang linggo nga, nag-PM sa atin yung tropa natin na si Izumi at eto yung kanyang problema. Yung kanyang Epson 5290 or 5190, hindi ko na masyado ma-recall yung model ng printer niya. Nagkakaroon ng blanco-blanco yung pinakasayan na color. And agad ko naman na sinagot yung kanyang katanungan. Sabi ko, linisin mo lang yung printer mo, mag-maintenance ka, yung pinaka-damper, higupan mo, yung pinaka-damper, lagyan mo or gumamit ka ng syringe para malagyan ng pinaka-ink. Yung tinutukoy ko na method na yan, andyan ilalagay ko sa screen natin. Ganyan lang yung usually na gawin ninyo kapag ka nai-encounter ninyo yung mga error na ganito. Pero mga tropa, may mga ilang scenario rin na hindi yon tatalab, lalong-lalo na kapag may mga iba pang problema yung mga printer ninyo. And nung ginamit niya na nga yung method na yon, hinigupan niya ng syringe yung pinaka-damper, yung naging output hindi pantay yung pinaka-print ng kulay itim. Kung makikita ninyo dito sa picture natin, yung part na dito sa gilid, kung makikita nyo hindi siya itim na itim or kulang yung kulay, dito lang lagi sa part na yan. And kahit na nahigupan niya na yung damper, nalinisan niya na kung ano-ano yung kanyang printer, ganun pa rin talaga yung nagiging output. At nangyari nga na nung pagkahigop niya dun sa damper, nalagyan na ng ink at syempre nag-maintenance niya na, nagkakaroon pa rin ng mga guhit-guhit yung sayan na part. Ayan kung makikita ninyo dito sa part na to, pero lumabas na yung pinakakulay ng sayan kasi nalagyan na ng pinaka-ink din. Isa sa mga nangyayari or isa sa mga possible na mangyari sa mga printer ninyo, kung hindi nyo kasi nalalagyan yung pinaka-damper ng ink, magkakaroon ng namumuong ink yon mga tropa. At yung mga hose, magkakaroon din ng namumuong ink. And ako, exactly na-experience ko rin to ngayon dito sa aking Epson 805. And sa susunod, gagawin ko rin yung na-discover netong tropa natin na to, kung papaano niya naayos to. Kasi kulang pa yung paghigop nung damper kasi siguro medyo matagal ng singaw or medyo matagal ng walang laman yung damper niya. Kaya ang nangyari, nasira or nagkaroon ng pinaka-namumuong ink dun sa pinaka-hose. And gagawin ko din ngayon, antabayanan nyo na lang para mai-upload natin dito sa channel natin. And eto, nakikita natin every time na nag-head clean siya, andun na talaga, ganun pa rin, hindi pantay yung kulay dito sa part na to sa gilid. Ayan, nakikita nyo naman. And dito, yung ibang kulay din, may mga guhit-guhit na. And ang sinuggest ko sa kanya, nung nai-experience pa rin niya yan, nung kahit na nahigupan niya na yung damper, sabi ko sa kanya, magpalit siya ng pinaka-encoder strips kasi tinanong ko rin siya kung gaano nakatagal yung printer niya. Sabi niya sa akin parang medyo may katagalan na din, and nakita ko din na konti pa lang yung pinaka-total ng print niya. 'Di ba? Nagulat ako, sabi ko bata pa yan kasi konti pa lang naman yung napiprint niya. Ako to tell you exactly mga tropa, yung printer ko na dye ink, napakarami ng napiprint nun, and syempre nakikita ko may mga ilang senaryo na rin na nagkakaroon ng something. And yung pigment ink ko din, baka i-maintenance ko rin yun, ipakita ko rin sa inyo kung paano yung gagawin na ganitong method yung
kung ano yung tinuro na sa atin din netong tropa natin. Kasi dito sa printing business mga tropa, tulungan lang tayo, no? Ako may mga alam din ako na hindi nyo alam, and syempre usually meron din kayong alam na possible na hindi ko rin alam, at eto nga yung ginagawa natin na sinishare ko din sa inyo yung mga natututunan ko din. Nakita ko konti pa lang yung pinaka total ng print niya. Sabi ko magpalit ka ng encoder strip, kasi mga tropa kapag etong encoder strip na dumihan or nabakbak yung pinaka electronic part niya dun sa pinaka strip, mga tropa, eto kasing encoder strip na to, eto yung nag-uutos din sa pinaka printer kung gaano kadami yung ibubuga ng ating printer head na mga ink, at eto din yung nagtuturo sa printer head natin kung gaano siya kabilis din magpiprint. Lahat ng mga detalye dito nagmumula yan sa encoder strip mga tropa. Kaya once na nasira or nabakbak or nadumihan, possible na mangyari rin yung mga ganitong bagay, 'di ba? And etong encoder strip din yung nagdidikta kung gaano rin kalakas yung pagbuga ng mga ink na ilalabas diyan sa ating printer head. May mga senaryo na ganyan, 'di ba? And nakita nga niya madumi yung kanyang encoder strip. Kaya pinabili ko siya mga tropa na itong encoder strip. Sobrang daming connected na problema etong encoder strip. And eto may ipapakita ako sa inyong quick na video kung papaano nyo rin malalaman kung sira yung inyong encoder strip. Yung inyong mga printer head medyo nag-wild siya, medyo nagwawala siya. Isa yan sa mga senaryo na possible na sira din yung inyong encoder strip. And syempre, once na pangit na rin yung lumalabas na output sa inyong mga printer, possible din na encoder strip din yung pinakasira nun. Napakarami na mga detalye. And etong mga basic na to, sana nalalaman nyo, kasi kung ipapaayos nyo pa yan sa mga technician, malamang sa malamang uutuin at uutuin lang kayo ng mga tropa. Kagaya nga na itong tropa natin, talagang inayos lang niya, sinipagan lang din niya, medyo napupuyat na nga daw siya sa kaka-repair. And nung dumating na nga yung encoder strip mga tropa, napalitan niya na, syempre maganda na yung encoder strip, ganun pa rin yung pinaka-output. So ang na-discover nung tropa natin, may napanood siyang isang vlogger na parang international, and nakita niya tinanggal yung pinaka-hose dun sa pinaka-damper. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo, wag na wag ninyong tutuyuan yung pinaka-damper ninyo para hindi namumuo yung pinaka-ink. Kahit na dye ink yung gamit ninyo, dapat laging may laman yung pinaka-damper. So tinanggal niya yung hose. Etong picture na to mga tropa, sa isang tropa natin to nanggaling, pero parang same scenario rin yung nangyari. Ayan ganyan yung nangyayari kapag namuo yung mga pigment ink or dye ink dun sa inyong mga hose, diba? Kapag kulang yung laman nung pinaka-damper, ganyan yung mangyayari. Etong ink na to, Hansol to, iba pa tong tropa natin sa iba pa to nanggaling, pero ganyan din yung nangyari dun sa ating tropa na etong si Izumi, ganyan, 'di ba? So ang nangyari, once na natanggal niya na yung pinakabara dun sa hose nung pinaka-damper niya, gumanda na yung output niya. And syempre, nakatulong din yung pagpalit niya ng encoder strip sa naging output ng latest na print niya. Ayan ang ganda na nung pinaka-output niya, parang bago. Ganyan lang usually yung ginagawa ng mga ibang technician sa mga iba nilang nare-resell na mga printer kung halimbawa nagbabara-bara, 'di ba? Kaya itinuturo ko sa inyo to para may idea, kasi i-share din sa akin to, kaya gusto ko lang din i-share sa inyo. And eto na yung naging output na mga tropa after niyang maalis yung mga bara dun sa kanyang pinaka-hose dun sa damper. Ayan ang ganda na. Nakuha niya na mismo yung pinaka-output, 'di ba? Maraming salamat tropa sa pag-share nito, and kagaya ng sinabi ko, message lang kayo sa akin kung may mga katanungan kayo. And syempre hindi ko naman alam lahat, sharing lang tayo mga tropa. At kahit na hindi ko alam, maraming salamat kasi ina-update nyo rin ako sa mga natututunan ninyo, kagaya na itong tropa natin na si Izumi and Co Prints. Ayun yung pangalan ng Facebook page
nila. Ang ganda na nung output niya, kumpleto na. Napakalaking bagay talaga na napapalitan din ninyo as times goes by yung pinaka-encoder strip. Kasi dumudumi yon. Syempre, nababakbak din minsan yon kapag ka nabakbak yon. Hindi nagagana rin yung printer ninyo. Ang tinutukoy ko na host, eto yung host na yan, tinanggal niya. And syempre, may mga barang natanggal doon. Ayan o. Kaya hindi maayos yung buga ng pinaka-ink. And ngayon, eto yung dati niya na output. So, eto na. Goods na. Napakalaking bagay na nalalaman ninyo to. Ito yung encoder strip niya, mga tropa, nung tinanggal niya. Kasi sabi ko sa kanya, palitan niya na lang yung encoder strip niya kasi baka pagka nilinisan ninyo yun, mabakbak yun. Kagaya nung nangyari dun sa akin sa isa kong vlog, nilinisan ko yung pinaka-encoder strip ko, nabakbak ko, mga tropa. And mura lang naman yun, halos 100 lang yun. And ito yung sinend sa atin na picture nung tropa natin. Ganyan yung ginawa niya. Medyo tinulisan niya etong part na to kasi eto yung host na tinanggalan niya. Medyo mahirap daw ipasok sa butas. And ayun, yung nangyari, umokay na nga, 'di ba? So, eto lang yung content natin. Gusto ko lang talaga i-share to kasi at least kahit papano, mga tropa, bilang printer user or owner ng printer, dapat alam nyo tong mga maintenance na to, hindi lang yung paggamit ng paggamit, 'di ba? Mini-maintenance yan, hindi lang gamit ng gamit. Kagaya nito, mga tropa ko, no, kapag ka na-experience ninyo to, yung kahit na head clean na kayo ng head clean ng paulit-ulit, bumabara pa rin, hindi pa rin kompleto yung nozzle check. Subukan yung tanggalin yung pinaka-hose, or syempre, kung hindi pa naman ganun kalala, sa damper nyo lang muna higupan. Kagaya nung usually na tinuturo ko sa inyo. Ilalagay ko din sa description yung mga ilang tutorial na paulit-ulit kong ina-upload, 'di ba? Kasi ayoko na mauuto kayo ng kung sino-sino. Mababa lang naman yung kinikita natin dito sa business na to, tapos mauuto pa kayo, 'di ba? And at least kahit papaano, i-DIY muna natin hangga't kaya natin. Yung mga electronic part, siguro doon na lang tayo magpa-technician, 'di ba? Pero as long as na kaya nating gawin, 'di ba? Gawin natin para nakakatipid tayo. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin na to. And sana may natutunan kayo kung na-experience mo man etong ganitong problema. Alam mo na yung gagawin kapag ka may mga guhit-guhit talaga na ganyan. Possible na merong bara yung pinaka-hose. Ako gagawin ko rin yan kasi sa tingin ko meron ding ganito yung aking hose sa aking Epson 805 using Hansol na pigment ink. Diba? Kasi sa katagalan, malamang sa malamang baka namuuna rin yun. Siguro at the end of this month, i-maintenance ko etong Epson 805 ko. Titignan ko kung may mga namuong ink din na ganito. Syempre, bibili muna tayo ng Hansol ulit na pigment ink. Ayoko na asing magpalit ng pigment ink na ginagamit. Medyo dito na talaga ako nasanay. So, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, message lang kayo or comment lang kayo dito sa ating Facebook page. Nagre-reply naman ako time to time, and syempre medyo mapa-priority lang natin yung mga naka-member and yung mga tinuturuan ko talaga na nag-aabil ng one-on-one na tutorial dito sa ating printing business. Like, share, and subscribe, at lagi ko sinasabi, huwag na huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo, sariling landas hanapin mo.